Hello mga kasayma! Muli na naman po tayong nagbabalik sa kwentong The Governor's Secret Wife and Their Spoiled Twins. Sa mundo ng politika, pera ang nagpapatakbo ng laro, pero kasinungalingan ang nagtatago ng lason. Si Governor Antonio de la Paz. Sa paningin ng publiko, siyang pangarap ng bawat mamamayan. Gwapo, matapat, at ang huwarang asawa sa kanyang mamahaling misis na si Serena. Bagay na bagay silang pader sa harap ng mga kamera. Pero alam nyo ba kung anong totoong nakatago sa likod ng perpekto nilang ngiti? Isang nakakilabot na lihim. Sa kaibuturan ng bundok, may nakatagong isa pang mansyon. Isang ginintoang kulungan kung saan nakakulong si Samantha, ang tunay at lihim na asawa ng gobernador. Kasamang 7 taong gulang na kambal na sina Rafael at Raul. At dahil sa matinding takot ni Antonio na mabunyag ang kanyang lihim, ginawa niyang spoiled brats ang kambal gamit ang milyong-milyong luho para lang manahimik sila. Paano kung ang mismong unang ginang na akala ng lahat ay biktima ay siya palang totoong utak sa likod ng buong chessboard dahil ito ang kwento ng pagtataksil, kasakiman at plot twist na hindi nyo aasahan. The Governor's Secret Wife and Their Spoiled Twins. Sa harap ng milyong-milyong mamamayan, si Governor Antonio de la Paz ang definisyon ng isang perpektong lalaki, isang matapat na pinuno, walang bahid ng korupsyon at higit sa lahat, isang huwarang asawa sa kanyang kabiyak na si Serena, ang anak ng pinakamakapangyarihang angkan sa politika. Ang kanilang matrimonyal na pag-iibigan ang simbolo ng lakas, karangyaan at integridad sa buong probinsya ng San Rafael. Ngunit sa kabilang mukha ng gabi, sa kaibuturan ng mga bundok na nakatago sa mapa, naroon ang tunay na buhay ng gobernador. Nakakulong sa isang ginintoang mansyon si Samantha, ang lihim na asawa ni Antonio. Sa loob ng 7 taon, tinitiis ni Samantha ang mabuhay tulad ng isang multo. Walang pangalan sa publiko, walang kalayaang lumabas sa matataas na pader at walang karapatang ipagmalaki sa mundo ang lalaking kanyang minamahal. Dahil sa takot ni Antonio na mabunyag ang kanyang lihim at mawasak ang pampulitikang karera, ibinuhos niya ang bilyong-bilyong piso at hindi matapos-tapos na luho sa kanilang 2 anak. Inabuluyan ng mamahaling sasakyan, pribadong eroplano at walang limitasyong pera ang 7 taong gulang na kambal na sina Rafael at Raul. Ngunit ang kapalit ng walang habas na pagpapalayaw, lumaki ang kambal na napakasama ng ugali, walang respeto at kinatatakutan maging ng sarili nilang mga kasambahay. Mga spoiled brats na naniniwalang perang sumusukat sa halaga ng tao. Habang lumalala ang kasakiman at pagwawala ng kambal sa loob ng ginintoang kulungan, unti-unti namang naghihigpit ang bitag ng politika sa labas. Hanggang kailan matatakpan ng salapi ang nakakabinging katotohanan at ano ang totoong dahilan kung bakit kinakaya ng perpektong unang ginang na si Serena, ang isang gobernador na wala man lang may pagmamalaking anak sa kanya. Sino ang totoong biktima? Sino ang tunay na nagpapatakbo ng laro? Paano kung ang akala mong kasalanan ng isang lalaki isa palang planadong bitag na idinisenyo ng mismong taong nasa kanyang tabi? Isang kwento na nag-aalab na pagtataksil, masalimut na pag-ibig at isang makalaglag pa nga na plot twist na magpapabago sa lahat ng akala mo ay totoo. Kumikislap ang daang-daang flash camera sa loob ng napakagandang grand ballroom ng Manila Hotel. Ang paligid ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, tunog ng mga basong nag-uuntugan at mahinang musika mula sa isang kilalang orkestra. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang makapangyarihang lalaki sa lalawigan ng San Rafael, si Governor Antonio de la Paz. Napakasipag niyang tignan sa kanyang pasadyang barong Tagalog na gawa sa pinakapinong-pinyang tela. May bordang ginto sa mga gilid. Sa kanyang tabi ang kanyang kabiyak na si Serena. Ang unang ginang na walang kapintas-pintas
sa kanyang eleganteng gintong gown na nakalapat ng perpekto sa kanyang hubog. Hawak ng mahigpit ni Antonio ang kamay ni Serena habang pareho silang nakangiti sa harap ng mga VIP, matataas na pampulitikang personalidad at mga kilalang mamamayan ng bansa. Muli palakpakan po natin ang ating puhuwarang pinunot ang kanyang napakagandang may bahay, Governor Antonio at Lady Serena de la Paz! Sigaw ng MC sa mikropono. Rumuhosa ang napakalakas na palakpakan sa pampublikong mata. Sila ang definisyon ng isang power couple. Walang bahid ng korupsyon ang pangalan ni Antonio. Matulungin sa may hirap at higit sa lahat, nakikita ng buong bansa kung gaano nito kamahal at iginagalang ang kanyang asawa. Humarap si Antonio kay Serena. Pinalibutan ng bewang nito ng kanyang kamay at dahan-dahang hinagkan ang noo ng asawa. Isang dramatikong kilos na kaagad na kinuhanan ng mga photographer para sa pabalat ng mga pangunahing pahayagan bukas. Magaling Antonio, bulong ni Serena habang nananatiling nakaplaster ang perpektong ngiti sa kanyang mga labi. Yan ang gustong makita ng mga tao. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Antonio, mabilis ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa matinding kaba. Malamig ang kanyang pawis sa ilalim ng mamahaling barong nang matapos ang opisyal na programa at makapasok sila sa kanilang nakahandang VIP suite sa tuktok ng hotel. Mabilis na binitawan ni Antonio ang kamay ng asawa. Napawi ang maamong ekspresyon sa kanyang muka at napalitan ng malamig at iritableng anyo. Pagod na ako, Serena. Mauna na ako umuwi sa probinsya. Malamig niyang sabi habang inaayos ang kanyang cufflinks sa harap ng salamin. Tumingin sa kanya si Serena sa salamin habang nagtatanggal ng kanyang mamahaling pintas na gawa sa brilyante. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Malamig, malalim at tila isang estatwang walang kaluluwa. Siguraduhin mo lang na walang makakakita sa'yo, Antonio. Motoridad na wika ni Serena. Malapit ng halalan, ang imahe natin bilang perpektong mag-asawa ang pinakamalakas nating baraha laban sa paksyon ni Congressman Vicente. Isang maling galaw mo lang, mababawasan ang boto natin. Alam kong ginagawa ko, huwag mo kong pangaralan. Maikling sagot ni Antonio bago mabilis na tumalikod at lumabas ng silid. Hindi umuwi si Antonio sa opisyal na mansyon ng governor sa kabiserahan. Sa halip, pumasok siya sa basement parking kung saan naghihintay ang isang itim na bulletproof SUV na may nakatagong plaka. Nagmanehong kanyang pinagkakatiwalaang driver patungo sa isang exclusive, nakatago at pribadong subdivision sa kabundukan ng San Rafael. Isang lugar na hindi kailanman nakatala sa kanyang pampublikong deklarasyon ng ari-arian. Pagkarating sa malaking modern rest house na napapalibutan ng 10 talampakang pader, barbed wires at CCTV cameras, huminga ng malalim si Antonio. Dito siya totoong humihinga. Dito nabubuhay ang kanyang tunay at itinatagong buhay. Ngunit pagkabukas pa lang na mabigat ng pintong gawa sa mahogani, sumalubong sa kanyang malakas na basag ng kristal at ang patong-patong na iyakan ng mga kasambahay. Ayoko ng laruan niyan! Lumayas kayo sa harap ko! Sigaw ng isang maliit ngunit napakatinis na boses. Dinatnan ni Antonio sa napakalawak na sala ang kanyang 7 taong gulang na kambal na sina Rafael at Raul. Si Rafael ay may hawak na mamahaling tablet na ngayon ay basag-basag ng screen sa semento. Matapos niyang ibato habang si Raul naman ay galit na itinutulak ang mga mamahaling pagkain sa lapag dahil hindi niya nagustuhan ang lasa ng steak. Mga sir, pakiusap po, kumain na po kayo. Nagmamakaawang sabi ng isang matandang kasambahay habang nakaluhod sa sahig. Manahimik ka! Masama ang lasa nito! Ipapakulong ka namin kay Papa! Sigaw ni Raul bago sinipa ang pinggan ng sopas patungo sa damit ng katulong. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo sa tabi ng hagdan ang isang napakagandang babae na may bakas ng matinding pagod at lungkot sa kanyang mga mata. Si Samantha, ang lihim na asawa ni Antonio. Ang babaeng lihim niyang pinakasalan sa sibil taon na ang nakakalipas at ang tunay na ina ng kanyang 2 anak. Antonio, napahinga ng malalim si Samantha nang makitang lalaki.
Pagalitan mo naman ang mga anak mo. Hindi na sila nakikinig sa akin. Pinalayas nilang 3 katulong ngayong linggo lang. Dahil lang sa maliit na bagay. Naupo si Antonio sa sofa at agad na hinawakan ng 2 bata sa balikat. Ngunit imbis na pagalitan o disiplinahin, pinacheque niya ang pisngi ng mga to at ngumiti. Hayaan mo na, Sam. Misa lang sila maging bata. Mahinahong sabi ni Antonio habang kumukuha ng libo-libong piso sa kanyang pitaka at ibinigay sa natatakot na kasambahay. Rafael, Raul, bukas na bukas din, bibilhan ko kayo ng panibagong mamahaling gadgets at imported na electric sports car na pambata. Basta wag na kayong umiyak at magalit, okay? Talaga, Papa? Gusto ko rin ang sarili naming totoong helicopter. Sigaw ni Raul habang nakangisi na may pagmamayabang. Napailing si Samantha habang pumapatak ang kanyang mga luha. Antonio, ginagawa mo silang spoiled brats. Hindi pera at luho ang kailangan ng mga bata. Ang kailangan nila ay kalayaan. Gusto nilang makalabas dito. Gusto nilang makapasok sa totoong paaralan. Gusto nilang makakilala ng ibang mga bata. Hanggang kailan mo kami tatago sa madilim na kwagong ito? Napatigil si Antonio. Tumingin siya kay Samantha at ang dating malambot niyang tingin ay napalitan ng pakiusap na may halong takot. Sam, konting tiis pa. Pataas pa lang ang karera ko sa politika. Pabulong niyang pakiusap. Kapag nalaman ng publiko na may lihim akong pamilya habang kasal ako sa pampublikong mata kay Serena, babagsak ang gobyerno ko. Masisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Kinabukasan, maliwanag at sikat ang araw na sumalubong sa tagong mansyon sa kabundukan, ngunit ang buong paligid ay nanatiling malamig at walang buhay. Isang napakalaking gininto ang kulungan. Si Samantha ay nakadungaw sa salaming bintana. Nang ikalawang palapag, tahimik na pinapanood ang kanyang 7 taong gulang na kambal. Si Rafael at Raul ay nagpapatakbo ng kanilang mga bagong miniature electric sports car sa malawak na bakuran. Walang habas na tinatarak ang mga gulong sa mga mamahaling halamanan habang humahalakak. Araw-araw ay ganitong buhay ni Samantha. Sa panlabas na anyo siya ay mayaman at sagana sa lahat ng material na bagay. Anumang mamahaling damit, alahas o paboritong pagkain ang hilingin niya ay mabilis na pinapadala ni Antonio sa isang kislap lang ng mata. Ngunit kapalit nito ay ang kawalan ng kalayaan. Hindi siya pwedeng lumabas ng mataas na gate ng walang kasamang 4 na armadong bodyguard. Pinagbabawal sa kanyang magkaroon ng social media account at higit sa lahat, wala siyang karapatang sabihin sa mundo na siya ang tunay na asawang nagmamay-ari sa puso ng gobernador. Narinig niyang lagotok ng pinto. Pumasok si Antonio sa silid habang nagpapatuyo ng buhok gamit ang tuwalya matapos maligo. Sam, nagpadala na ako ng panibagong pondo sa bank account mo. Ngayong umaga, nagpabili rin ako ng pinakabagong designer bag mula sa Paris para sa'yo. Ipapadala rito mamayang hapon. Humarap si Samantha sa kanya. Walang anumang kislap ng kagalakan sa kanyang mga mata. Antonio, pakiusap. Hindi ko kailangan ng bagong bag o ng milyong-milyong pera sa bangko. Ang kailangan ng mga anak natin ay isang ama na pwedeng humawak sa mga kamay nila sa isang pampublikong parke na hindi nagtatago sa dilim. Bumuntong hininga si Antonio at lumapit sa kanya. Hinawakan niyang bewang ni Samantha at sinandal ang kanyang noo sa balikat ng babae, baka sa matinding pagod. Alam mo kung bakit kailangan nating gawin to, hindi ba? Si Serena. Ang pamilya ni Serena ang humahawak sa mga pinakamalaking negosyante at maimpluwensyang pamilya sa Maynila. Kapag nakipaghiwalay ako sa kanya, sa mata ng publiko ngayon, mawawalang lahat ng suporta sa akin, pampolitikal na karera. At hanggang kailan natin to titiisin? Tanong ni Samantha na may kasamang luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Hanggang sa maging presidente ka ng bansa. Hanggang sa lumaki ang mga anak natin na naniniwalang ang pera at ang kapangyarihan ng tanging sumusukat sa halaga ng tao. Tignan mo sina Rafael at Raul. Hindi na sila marunong gumalang sa mga kasambahay dahil alam nilang anumang kasalanan nila, kayang-kaya mong bayaran ng pera. Naalala ni Samantha ang nangyari noong isang araw na sampal ni Rafael ang isang matandang tagapagsilbi dahil lang sa lumamig ang gatas na binigay nito. Nang subukan siyang paluin at disiplinahin ni Samantha, dumating si Antonio at agad na binigyan ng 50,000 piso ang kasambahay upang manahimik at huwag nang magreklamo. Inaayos ko ang kinabukasan nila, Sam. Medyo tumaas ang boses ni Antonio, tila naiinis na sa paulit-ulit na sumbat.
Lahat ng luhong ito ay ibinigay ko para hindi nila maramdaman na may kulang sa buhay nila. Ngunit may kulang, Antonio. Katanungan at katotohanan ng kulang sa kanila. Sigaw ni Samantha. Bago pa man nakasagot si Antonio, biglang tumunog ang kanyang secure satellite phone sa ibabaw ng mesa. Tumingin si Antonio sa screen. Ang pangalan ni Serena ang nakatala. Agad na nagbagong ekspresyon ng gobernador. Ang lambing sa kanyang muka ay mabilis na napalitan ng malamig at formal na postura. Yes, Serena, sagot ni Antonio sa seryosong boses. Antonio, kailangan mo bumalik sa opisyal na mansyon ngayon din. Motoridad na boses si Serena mula sa kabilang linya. Nandito mga reporter mula sa dalawang malalaking TV network. Gusto nilang gumawa ng exclusive docu tungkol sa ating pamumuhay bilang mag-asawa. Kailangan mong umarte ng maayos at siguraduhin perpektong bawat galaw mo. Pababa na ako. Maikling tugon ni Antonio at mabilis na nilagay ang telepono sa kanyang bulsa. Umarap si Antonio kay Samantha at sinubukang halikan ito sa labi, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Aalis na muna ako, Sam. Mag-iingat kayo dito. Habang pinapanood ni Samantha ang pag-alis ng itim na SUV ni Antonio mula sa bintani, naramdaman niyang matinding kirot sa kanyang dibdib. Habang si Antonio nagpapakita sa buong bansa kasama si Serena bilang huwarang mag-asawa, siya at ang kanyang mga anak ay mananatiling mga multo sa dilim. Ngunit hindi alam ni Samantha, ang mga pader na kanyang gininto ang kulungan ay malapit nang mawasak. Sa opisyal na mansyon ng gobernador sa kabisarahan, buong husay na ginampanan ni Antonio at Serena ang kanilang mga papel sa harap ng maraming kamera. Ang malawak na bulwagan ay napupuno ng liwanag mula sa mga ilaw ng media equipment. Nakaupo ang dalawa sa isang mamahaling velvet sofa. Magkahawak ang mga kamay habang tinatanghal ang isang peking larawan ng isang masayang tahanan. Governor de la Paz, halos 12 taon na kayong kasal ng ginang Serena. Tanong ng isang kilalang senior reporter mula sa isang pambansang telebisyon. Marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung kailan niyo po balak na magkaroon ng sariling anak na magpapatuloy na inyong napakagandang legacy sa politika. Naramdaman ni Antonio ang mabilis sa paghigpit ng hawak ni Serena sa kanyang mga daliri. Ramdam niyang matinding diing ibinibigay ng asawa, isang tahimik na babala na nagpapanlamig sa kanyang likod. Ngunit bilang isang veteranong politiko, mabilis na nakabawi si Antonio. Tumingin siya kay Serena na may maamo, punong-puno ng pagmamahal at tila perpektong ngiti. Naniniwala kami ni Serena na ang bawat bata't kabataan sa buong lalawigan ng San Rafael ay parang sarili na rin naming mga anak. Sagot ni Antonio na may buong damdamin sa kanyang boses. Kung hindi man kami biniyayaan ng may kapal ng sariling sanggol sa ngayon, bukas ang aming mga puso na magsilbi at magmahal sa buong pamilya ng ating bayan. Nagpalakpakan ng mga mamamahayag at mga krus sa loob ng silid. Napakagandang mensahe. Isang tunay at huwarang pinunot napakabuting asawa. Nang matapos ang mahabang interview at makalabas ang huling grupo ng mga mamamahayag mula sa mansyon ay mabilis na pumasok sina Antonio at Serena sa pribadong opisina ng gobernador. Pagkasara pa lamang ng pinto, agad na ibinagsak ni Serena ang kanyang hawak na crystal wine glass sa dingding dahilan upang magkapira-piraso ito at kumalat ang pulang alak sa mamahaling carpet. Muntik na yon, Antonio! Galit na sigaw ni Serena habang nalilisik ang kanyang mga mata sa matinding puot. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na iwasan at ibahin mo ang usapan kapag tungkol sa anak ang tinatanong sa media? Ginawan ko ng paraan, Serena. Sinagot ko naman ng maayos, hindi ba? Sagot ni Antonio habang mabilis na naupo sa kanyang upuan at hinahawakan ng kanyang sumasakit ng ulo. Lumapit si Serena sa mesa. Tinukod ang dalawang kamay sa ibabaw nito at tinitigan si Antonio nang may malamig at nakakatakot na ngiti. Siguraduhin mo lang. Dahil kung wala ako tang impluwensya ng pamilya ko sa likod mo, isa ka lang maralitang politiko na walang laban sa pwesto. Ako at ang apelido ko naglagay sa'yo sa kinalalagyan mo ngayon. At tandaan mo, alam ko rin kung paano yan babawiin sa'yo sa isang pikit lang ng mata. Samantalang sa tagong mansyon sa kabundukan, mas lalong nagiging marahas at walang kontrol ang pag-ugali ng kambal. Si Rafael at Raul ay nag-aaway sa isang bagong import na mamahaling remote control drone. Sa gitna ng kanilang agawan at sigawan, bumagsak ang drone sa simento at nabali ang mga pakpak nito. Kasalanan mo to! Tatanga-tanga ka kasi! Galit na sigaw ni Rafael habang buong lakas na itintulak ang kapatid na si Raul. Hindi! Ikaw ang may kasalanan! Inagaw mo sa akin! Ganti ni Raul at mabilis sa sinuntok si Rafael sa balikat.
Nagsimulang magpambuno ang 27 taong gulang na bata. Pumasok si Samantha sa malawak na playroom at agad na sumigaw ng matinding gulat. Rafael! Raul! Tumigil kayo! Magkapatid kayo, bakit kayo nag-aaway? Lumapit si Samantha upang awatin at ihiwalay ang dalawa, ngunit galit siyang tinulak ni Rafael sa braso. Umalis ka nga dito! Sigaw ni Rafael sa sarili niyang ina. Sabi ni Papa, kami ang tagapagmana ng pamilya. Lahat ng gusto namin dapat makuha namin. Hindi ka namin kailangan sundin dahil bahay lang ito. Napatigil si Samantha, nanlamig ang kanyang buong katawan at tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso sa narinig mula sa sarili niyang anak. Anong sinabi mo, Rafael? Naiyak na tanong ni Samantha. Sabi ni Papa, ikaw lang tagatago namin para hindi kami makita ng ibang tao. Dagdag pa ni Raul habang nakaturong maliit na daliri sa mukha ng ina. Wala kang kapangyarihan sa amin. Mas may makapangyarihan si Papa. Napaupo si Samantha sa sahig habang patuloy na nag-aaway ang dalawang bata sa kanyang harap. Dito niya naramdaman ang pinakamatinding sakit. Ang lason na tinanim na Antonio sa pamamagitan ng pera. Luho at kasinungalingan ay tuluyan ng sumira sa isip ng kanyang mga anak at na-realize niya. Kailangan niya nang gumawa ng paraan bago maging huli ang lahat. Ilang buwan na mabilis na lumipas at lalo naging mainit at marumi ang labanan sa politika sa buong lalawigan ng San Rafael. Ang pinakamatinding katunggalin ni Antonio na si Congressman Vicente nagumpisa ng magpakawala ng mga nakakasirang aligasyon ng korupsyon at pang-aabuso sa pwesto laban sa gobernador. May mga kakaibang transaksyon sa pondo ng infrastructure projects ng lalawigan. Matapang na pahayag ni Vicente sa isang dinaluhang press conference. At may mga ulat na may mga tinagong ari-arian si Governor de la Paz sa mga liblib na lugar na hindi kailanman nakatala sa kanyang salin. Saan napupuntang pera ng ating mga kababayan? Sa opisyal na mansyon, natataranta at nakakanda ragata ng mga pampulitikong tagapayo ni Antonio. Ang hangin sa loob ng conference room ay napakabigat at puno ng usok ng sigarilyo. Governor, kailangan natin linisin ang pangalan ninyo bago pa man magsimulang opisyal na kampanya, takot na sabi ng kanyang chief of staff. May mga balita na may mga tiktik at investigador na umiikot sa paligid ng lungsod. Sinasabing may nakakita sa inyong pampribadong SUV na paulit-ulit na pumupunta sa isang nakatagong rest house sa kabundukan. Naramdaman ni Antonio ang malamig na pawis na pumapatak mula sa kanyang noo patungo sa kanyang leeg. Ang tagong mansyon kung saan nakatira si Samantha at ang kanyang kambal na anak ay nasa matinding panganib na matuklasan ng media. Agad na pumasok si Antonio sa kanyang silid at mabilis na tinawagan si Samantha gamit ang kanyang encrypted phone. Sam, kailangan niyang lumipat ng tirahan ngayon din. Magpapadala ko ng 4 na sasakyan para dalhin kayo sa kabilang rest house sa Bicol. Ano? Galit at puno ng pagtitimpi na sagot ni Samantha sa kabilang linya. Antonio, nagwawala ng mga anak mo. May mataas na lagnat si Raul at ayaw niyang uminom ng gamot dahil nagwawala siya. Gusto niyang pumunta sa totoong mall. Hindi kami mga gamit na pwede mong ilipat-lipat kung kailan mo gusto para lang sa karera mo. Pakiusap Sam, maintindihan mo naman sana ako. Ginagawa ko to para protektahan kayo sa mga kalaban ko. Sigaw ni Antonio, pilit na pinatitigas ang kanyang boses ngunit bakas ang matinding kaba. Hindi. Pinoprotektahan mong sarili mo. Ang posisyon mo at ang kasinungalingan mo. Sigaw ni Samantha bago mabilis at walang alinlangan na ibinaba ang telepono. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, nagdesisyon si Samantha na lumaban. Ayaw niya nang maging sunod-sunuran at manatiling isang multo sa dilim. Mabilis niyang inimpake ilang mga damit para sa kanya't sa kambal. Ngunit nang subukan niyang lumabas ang pinto ng mansyon, kasama sina Rafael at Raul, agad na humarang 4 na armadong bodyguard ni Antonio sa pinto. Pasensya na po Ma'am Samantha, utos po ni Governor na huwag kayong payagan lumabas ng bakuran. Formal at malamig na sabi ng pinuno ng security team. Tabi! Sigaw ng spoiled na si Rafael habang galit na pinapalo ang guard ng kanyang mamahaling metal na laruan. Lagot kayo kay Papa! Sasabihin ko sa kanya na sisantihin kayo ng walang bayad. Rafael, tumigil ka! Sigaw ni Samantha habang hinahawakan ang kamay ng anak. Tumingin siya sa pinuno ng guards may matinding pait. Para sa kaligtasan ng mga anak ko, papayag ako lumipat. Ngunit sabihin mo sa amo mo, ito ng huling beses. Natatakbo ko para sa kanya. Habang sinasakay si Samantha at ang nagwawalang kambal sa isang nakaitim na van na may madilim na tint,
Hindi nila alam na sa kabilang kalsada, nakaparadang isang lumang kotse na nakatago sa ilalim ng mga puno. Sa loob nito ay isang tiktik na upahan ni Congressman Vicente. Mabilis at tuloy-tuloy na kinuha ng tiktik ang mga malinaw na litrato ng mukha ni Samantha, ng dalawang bata at ng plate number ng sasakyang pagmamayari mismo ng tanggapan ng gobernador. Huli ka, Goff de la Paz, bulong ng tiktik habang nakatitig sa screen ng kanyang kamera at dahan-dahan nang ngumingisi. May pamilya ka palang nakatago sa dilim. Dumating ang araw ng pinakamalaking grand campaign rally ni Governor Antonio de la Paz. Daan-daang libong mamamayan at tapat na tagasuporta ang nakatipon sa napakalawak na plaza ng kabiserahan. Ang buong paligid ay nagdudumila at sakuling ng kanyang partido. Napapalibutan ng malalakas sa sigawan, tugtugan ng kampanya at naglalakihang LED screen sa paligid ng entablado. Sa gitna ng stage nakatayo si Antonio na may hawak na mikropono, suot ang kanyang pasadyang barong Tagalog. Sa kanyang tabi ay ang unang ginang na si Serena. Elegante, nakangiti at tila walang anumang kapinta-pista sa kanyang suot na mamahaling ternong gown. Hawak ng mahigpit ni Antonio ang kamay ni Serena habang pareho silang kumakaway sa madla, isang eksena nagpapakita na isang matatag at huwarang pamilya. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagmamahal. Malakas at punong-puno ng emosyong sigaw ni Antonio. Ang aming pamilya at si Serena, ang aming pagsasama at paglilingkod ay nanatiling inyong gabay at lakas. Ngunit bago pa man matapos ni Antonio, ang kanyang talumpati biglang namatay ang lahat ng ilaw at sound system sa entablado. Isang nakakabinging katahimikan na lumukob sa buong plaza. Nagkaroon ng bulungan sa gitna ng libo-libong tao. Ilang segundong lumipas. Muling bumukas ang napakalaking LED screen sa likod mismo ni Antonio at Serena. Ngunit hindi ng kanyang promotional campaign ang lumabas doon, isang napakalinaw na mataas at larawan ang biglang sumakop sa buong screen. Ito ay ang larawan ni Antonio sa loob ng isang pribadong resort. Nakakulong ang kanyang braso sa bewang ng isang napakagandang babae, Samantha. Sa harap nila ay ang 27 taong gulang na batang lalaki nakasakay sa mamahaling miniature sports car. Napasinghap ang buong plaza, napatigil ang tibok ng puso ng bawat mamamayan na nakatitig sa malaking screen. Hindi pa doon nagtatapos, kasunod na pinost sa screen ng malaking kopya ng mga legal na dokumento, ang marriage certificate ni Antonio de la Paz at Samantha. Taon na nakakalipas, pati na rin mga birth certificate ng kambal na sina Rafael de la Paz at Raul de la Paz. Ano yan? Sigaw ni isang mamamayan mula sa madla. Sino yung babae? May lihim na asawa at 2 anak ang gobernador? Nagsinungaling siya sa atin. Huwarang asawa pero may tinatagong pamilya sa labas. Nagkagulo ang buong plaza. Ang dating sigaw ng suporte ay mabilis na napalitan ng galit, pagtataka at malalakas na boo mula sa karamihan. Ang mga mamamahayag at mga kameraman mula sa iba't ibang malalaking TV network ay mabilis na tinutok ang kanilang mga lens sa mukha ni Antonio. Ang mga flash ng kamera tuloy-tuloy na kumikislap tulad ng kidlat. Nalamig ang buong katawan ni Antonio, ang kanyang mga tuhod ay nanginig at ang kanyang hawak na mikropono ay muntik ng malaglag. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang tabi para tignan si Serena. Inaasahan ni Antonio na makikita ang gulat, galit o iyak sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit laking gulat niya nang makitang nanatiling nakatayo ng matuwid si Serena. Walang kahit isang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Sa halip, isang napakalamig, misteryoso at nakakatakot na ngiti ang dahan-dahan na lumitaw sa kanyang mga labi. Serena, utal at nangangatog na sabi ni Antonio, halos walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Tumingin sa kanya si Serena, ang kanyang mga mata ay walang anumang awa. Tapos na ang palabas, Antonio, pabulong ngunit maotoridad na wika ni Serena sa kanyang tabi. Inakala mo ba talaga na wala akong alam sa ginagawa mo sa likod ko? Samantalang sa isang nakatagong tahanan kung saan pilit na nilipat si Samantha at ang kambal, nakatutok din sila sa live broadcast sa telebisyon. Nakita ni na Rafael at Raul ang kanilang sariling mga mukha at mga mukha ng kanilang ina sa buong bansa. Mama! Look! We're on TV with Papa! Tuwang-tuwang sigaw ni Raul habang pumapalakpak. Walang kamali-mali sa matinding panganib na dulot nito. Sabi ko na sa'yo, sikat si Papa. Ngunit si Samantha napahawak sa kanyang dibdib habang mabilis na pumapatak ang mga luha.
Dumating ng pinakamatindi niyang kinatatakutan. Ang lihim na tinago sa loob ng 7 taon ay tuloy na sumabog sa harap ng buong mundo. Sa entablado, pinalibutan ng mga media reporters si Antonio habang pilit siyang tinutulak ng kanyang mga security detail paalis ng stage. Governor de la Paz, totoo po ba na may lihim kayong asawa at kambal na anak? Ginagamit niyo po bang pondo ng gobyerno para itago at palakihin sila sa luhong pamilya? Nagsinungaling po ba kayo sa buong lalawigan ng San Rafael? Walang may paliwanag si Antonio. Pilit niyang sinisiksik ang mga bodyguard sa loob ng kanyang itim na bulletproof SUV habang nagagalit na mamamayan ay nagtatapo ng mga bote at tarpaulin sa kanyang kotse. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis na nagmanehong driver, pilit na hinawakan ni Antonio ang kamay ni Sherina. Sherina, pakiusap. Tulungan mo ako. Kailangan natin maglabas ng opisyal na pahayag. Sabihin natin na AI generated o fake news ang mga larawan na yon. Nagmamakaawang pakiusap ng gobernador. Binitawan ni Sherina ang kamay niya nang may matinding dering-deri. Tumingin ka sa akin, Antonio. Wala ka ng karera sa politika. Wala ka ng kapangyarihan at higit sa lahat, wala ka ng gagamiting dahilan para panatilihin ang kasal na ito. Sa loob lamang ng 24 hours matapos sa trahedya, sa pampublikong rally naging pinakamalaking pambansang balita sa bawat istasyon ng telebisyon at radyo ang kontrobersya ni Governor Antonio. Ang tanggapan ng ombudsman ay mabilis na naglabas ng preventive suspension order laban sa kanya dahil sa natuklasan bilang-bilang hindi maipaliwanag na kayamanan at ang pampublikong pondo ginagamit sa pagpapatayo ng marangyang mansyon para sa kanyang tinagong lihim na pamilya. Walang mapuntahan si Antonio. Ang opisyal na mansyon ay dinumog ng mga mamamahayag at nagpoprotestang mamamayan. Lasing, gulugulong barong at nalilisik ang mga mata sa matinding galit at takot. Nagmaneho si Antonio patungo sa tagong mansyon sa kabundukan kung saan nakatira si Samantha at ang kanyang mga anak. Lakas loob na tinulak ni Antonio mabigat na pintong mahogani. Kasalanan mo tong lahat! Galit niyang sigaw pagkapasok sa sala. Napatayo si Samantha mula sa sofa at mabilis ay tinago sa kanyang likuran sina Rafael at Raul na ngayon na nanginginig at natatakot sa mga nakakatakot na anyo ng kanilang ama. Amoy alak ito at puno ng pawis sa muka. Antonio, umayos ka! Nakainom ka't natatakot ang mga bata. Ganti ni Samantha habang pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Umayos? Tumawa ng malakas si Antonio, isang tawang puno ng kabaliwan. Kinuha niya isang mamahaling glass vase sa mesa at buong lakas na binatoto sa pader dahilan upang magkapira-piraso ito. Kung hindi ka nagreklamo, kung hindi ka nagpumilit na lumabas at maging malaya, hindi tayo matutuklasan ng mga tiktik ni Vicente. Tignan mo nangyari! Wala nang lahat sa akin. Ang posisyon ko, ang pera ko, ang pangalan ko bilang huwarang gobernador. Lumapit ang 7 taong gulang na si Rafael at imbis na umiyak, pinalabas ito ang kanyang ugali bilang isang spoiled na bata. Sinipa niyang mesa tinuro sariling ama. Umalis ka dito, papa. Bad ka. Binasag mong vase. Ayaw na namin sa'yo. Tumingin si Antonio sa kanyang sariling anak sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Napagtanto niya kung anong uri ng mga monster ang kanyang pinalaki sa pamamagitan ng pera at luho. Walang respeto, walang totoong pagmamahal at sanay lang na makuha ang lahat sa marahas na paraan. Kayo ang sumira sa akin. Pabulong at nangangatog na sabi ni Antonio habang napahawak sa kanyang ulo. Bago pa man makapagsalita ulit si Antonio, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng mansyon. Pumasok ang higit 10 armadong ahente ng NBI kasamang ilang matataas na pulis. Sa likod nila ay pumasok si Sherina. Elegante, nakaitim na suit at kasamang kanyang pangkat ng mga kilalang pampulitikang abogado. Antonio de la Paz, pahayag ng pinuno ng NBI habang itinuturong opisyal na dokumento. Meron kaming pinalabas na warrant of arrest mula sa Sandigang Bayan para sa mga kasong graft, corruption, plunder at falsification of public documents. Nalamig ang buong katawan ni Antonio. Mabilis na napalitan ng matinding takot ang kanyang galit. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroonan ni Sherina at lumuhod sa harap nito. Hawak ang dulo ng damit ang asawa. Sherina, pakiusap. Tulungan mo ko. Nagmamakaawang pakiusap ni Antonio. Gagamitin ng pamilya mo ang impluwensya niyo, hindi ba? Asawa mo ko. Iligtas mo ko sa kulungan. Tumingin si Sherina sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng awa.
Asawa, malamig at ng uyam na wika ni Sherina. Isang palamuti ka lang sa buhay ko, Antonio. Isang kasangkapan na ginamit ng pamilya ko upang makuha ang buong kontrol at kayamanan ng lalawigang ito. Ngunit ngayon na, sirang-sira ka na at wala nang silbi sa politika. Oras na para itapon ang basag na laruan sa basurahan. Dahan-dahang humarap si Antonio kay Samantha na nakatayong malapit sa mga bata habang may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sam, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na mahal natin ang isa't isa, na napilitan lang tayo. Umiling si Samantha na may matinding pait at kirot sa kanyang puso. Niyakap niya na mahigpit ang kambal. Ibinigay ko ang kabataan at ang buhay ko sa iyo, Antonio. Sagot ni Samantha habang nanginginig ang boses. Pinalaki ko ang mga anak natin sa dilim at sa kasinungalingan dahil naniwala ko na mahal mo kami at pinoprotektahan mo lang kami. Ngunit gabi, narealize ko na wala ka palang ibang minahal kundi ang kapangyarihan at ang sarili mo. Bayaran mo ngayon ang lahat ng kasalanan mo sa bayan at sa aming pamilya. Lumalapit ang dalawang ahente ng NBI at pilit na itinayo si Antonio mula sa sahig at nilagyan ng matitigas na posas ang kanyang mga kamay sa kanyang likod. Lalaban ako. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Ako ang gobernador! Galit na sigaw ni Antonio habang pilit ako makakawala. Ngunit wala nang nakinig sa kanya. Pinaunang pinalabas si Antonio na nakaposas at nakatungo ang ulo. Sa labas sa tagong mansyon, naghihintay ang daan-daang live broadcast cameras ng media. Ang dating inakalang huwarang gobernador at perpektong asawi naglakad sa harap ng buong bansa habang nire-record ang kanyang marahas at nakakatulig na pagbagsak mula sa kapangyarihan. Matapos ang marahas sa pag-aresto kay Antonio at ang tuluyang pagbagsak ng kanyang pampulitikang karera, nanatili Samantha at ang kambal sa kustudiya ng mga otoridad para sa kanilang seguridad. Pinalaya rin sila kalaunan matapos mapatunayan na wala silang direktang kinalaman o alam sa mga iligal na pondo at pampublikong kaban na ginamit ng dating gobernador. Isang hapon sa loob ng isang tahimik na apartment sa Maynila. Mabilis na nag-empake sa mata ng kanilang konting damit. Ang kanyang plano ay malinaw. Dali niyang kambal sa isang malayo at simple probinsya para magsimula ng bagong buhay. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, biglang bumukas ang pinto. Pumasok sa Serena ang dating unang ginang na nakasuot ng napaka-eleganteng itim na terno. Tumingin si Serena sa 27 taong gulang na sina Rafael at Raul na ngayon ay tahimik na nakaupo sa sulok ng kama. Malayo ng kanilang dating anyo sa nagwawalang mga spoiled brats. Humarap si Samantha kay Serena at humarang sa harap ng kanyang mga anak. Anong ginagawa mo dito, Serena? Gusto mo ba akong murahin? Gusto mo ba akong saktan? Dahil ako naging lihim na asawa ng lalaking pinakasalan mo sa mata ng publiko? Bahagyang natawa si Serena. Dahan-dahang tinanggal ni Serena ang kanyang salamin at naupo sa isang wooden chair. Sinaktas itinaas ang kanyang binti na may buong kapangyarihan. Saktan ka? Murahin ka? Bakit ko naman gagawin yan, Samantha? Tanong ni Serena habang may maamong ngiti sa kanyang mga labi. Dapat nga kitang pasalamatan at bigyan ng medalya. Napatigil si Samantha sa pag-iimpake, kunot noong nakatitig sa babae. Anong pinagsasabi mo? Inakala ng buong mundo. Inakala ng media at inakala mismo ng tangang si Antonio na ako ang naging biktima sa kwentong ito. Malamig at marahang pahayag ni Sherina. Inakala ng lahat na ako ang baog na asawang kailangan tiisin ang kawalan ng anak, habang ang aking asawa ay nagkaroon ng pamilya at kambal na anak sa labas. Lumapit si Sherina ng ilang hakbang kay Samantha at ibinabang kanyang boses sa isang pabulong na tono. Ngunit ang katotohanan, ako ang may gusto na mangyari ang lahat ng ito. Ako ang nagdisenyo ng buong laro. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Ano? Si Antonio, mula pa nung simula ng aming kasal, wala siyang kakayahang magkaroon ng anak. Siya ang baog. Bunyag ni Sherina ang kinagulat ng gusto ni Samantha. Nang malaman ko yon sa aming medical clearance bago pa man siya tumakbo ng politika, alam kong masisirang pangarap ng pamilya ko kung malalaman ng public na hindi tunay na lalaking asawa ko sa medical na kahulugan. Nanginig ang mga labi ni Samantha at napahawak sa gilid ng mesa. Hindi. Imposible. Ang mga anak ko. Sino nga man ang mga anak mo, Samantha? Ngumiti si Serena na napakasama. Naalala mo pa bang pribadong doktor na nag-alaga sa'yo na nagpa-fertility treatment kayo ni Antonio 7 years ago? Ang doktor na nirekomenda ko sa inyo.
Tila binuhusan ng napakalamig na yelo si Samantha. Naalala niyo mga gamot, bakuna at injection na binibigay sa kanya noon sa klinika. Si Antonio hindi kailanman nakipagtalik sa kanya sa mga tsak na panahong iyon dahil sa mahigpit na payo ng doktor para di umano ay special treatment. Ako ang nagayos ng lahat sa likod ng mga pader. Patuloy ni Serena na may matinding tagumpay sa kanyang mga mata. Ginamit kong sperm donor mula sa aking sariling kapatid na lalaki na pumatay at nagtatago sa ibang bansa. Ang kambal na yan, sina Rafael at Raul, sila ay may mga dugo ko. Sila ay tunay kong mga kamag-anak. Napaupo si Samantha sa kama, nanginginig ang buong katawan. Bakit? Bakit mo to ginawa sa amin? Dahil kailangan ko ng legal na tagapagmana ng aming papolitikang kayamanan kapag nabagsak ko na si Antonio, sigaw ni Serena. Ginamit ko si Antonio para makuha ang kapangyarihan sa lalawigan at nang makuha ko ng lahat ng gusto ko, pinalabas ko ang kanyang kasalanan gamit ang mga litrato at dokumentong ako mismo nagbigay kay Congressman Vicente. Demonyo ka! Bulong ni Samantha habang pumapatak ang kanyang mga luha. Hindi ako demonyo, Samantha. Ako lang nagpapatakbo ng chess game na ito mula pa sa umpisa. Ngayon, nakakulong na si Antonio habang buhay. Ang pamilya ko nang humahawak sa buong lalawigan. At ang kambal, iiwan mo sila sa akin dahil akong may mas karapatan sa kanila. Hindi ko ibibigay sa iyong mga anak ko, sigaw ni Samantha habang mabilis na tumayo. Itinago niya ang dalang bata sa kanyang likuran, nakahanda ang kanyang buong katawan na lumaban. Nang uuyam at malamig na tumawa si Serena habang nakatitig sa kanya. Wala kang pera, Samantha. Wala kang kapangyarihan o impluensya sa lipunan. Paano mo bubuhayin ng dalawang batang nasali sa milyong-milyong luho at marangyang pamumuhay? Sa tingin mo ba talaga tatagal ang dalawang yan sa piling ng isang mahirap at walang kwentang ina? Bago pa man makasagot si Samantha, biglang lumapit ang 7 taong gulang na si Rafael. Hawak niya na mahigpit ang kamay ng kanyang kapatid na si Raul. Humarap ang bata kay Serena na may katapangan at katatagan na hindi pa kailanman nakikita sa kanya noong siya ay spoiled brat pa. Hindi kami sasama sa'yo! Matapang na sigaw ni Rafael habang nalilisik ang kanyang mga mata. Ayaw namin sa pera mo! Mas gusto namin si Mama! Oo nga, ayaw namin sa'yo! Hiyaw din ni Raul habang buong lakas na yumakap sa binti ni Samantha. Gusto namin si Mama! Napatigil si Serena, ang dalawang bata na dating kilala sa buong mansyon bilang mga walang galang at spoiled na bata ay tuluyan na nagbago. Ang pagkawala ng luho, ang pagharap sa realidad ng buhay at ang matinding pagsubok ay napamulat sa kanila na ang tanging totoong nagmamahal at nagpoprotekta sa kanila ay ang kanilang ina, hindi ang perang binibigay ng kanilang ama at lalong hindi ang makasalanang kapangyarihan ni Serena. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng apartment. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng formal na dark blue suit. Kasamang 2 piskal mula sa Department of Justice sa tapat na armadong pulis. Siya si Attorney Gabriel Ilustre, ang pinakakilalang human rights at constitutional lawyer sa buong bansa. Sobra ng pagmamanipula mo, Mrs. Serena de la Paz. Malamig at motoridad na pahayag ni Attorney Gabriel. Nagulat si Serena at napaatras ng kaunti. Gabriel, anong ginagawa mo dito? Hawak ko ng lahat ng ebidensya ng illegal mong pakikipagsabuatan sa pagmamanipula ng medical na record, fraud at gawa-gawag salaysay labas sa karapatan ni Samantha bilang ina. Nilabas ni Gabriel ang isang makapal na folder sa kanyang briefcase. Pinaimbestigahan ng DOJ ang lahat ng manipulasyong ginawa mo at kung susubukan mong hipuin o kukunin ng mga batang ito, sisiguraduhin ko na sa kulungan ka rin babagsak. Katabi ng dating asawa mong si Antonio. Nanginig sa matinding galit at pagkapahiya si Serena. Alam niyang kapag nakipaglaban siya sa pampabulikong korte laban sa isang tanyag at tapat na tulad ni Gabriel, masisira ang bagong tayong reputasyon ng kanyang pamilya sa politika. Magbabayad din kayo sa akin. Galit na banta ni Serena bago mabilis at tumalikod at tuluyang lumabas ng apartment kasama ang kanyang mga bodyguard. Nang makalabas si Serena, napaupo si Samantha sa sahig at naiyak sa matinding ginhawa at kagalakan. Niyakap siya ng napakahigpit ng kambal na sina Rafael at Raul. Mama, sorry po sa lahat ng masamang ginawa at sinabi namin sa iyo noon. Umiyak na pakiusap ni Rafael. Pangako po, magpapakabait na po kami. Hindi na kami magiging spoiled brats. Oo nga po, Mama, kakain na rin po ko ng gulay araw-araw.
Dagdag ni Raul habang pinupunasan ng kanyang maliit na kamay ang luha ng ina. Napangiti si Samantha sa gitna ng kanyang mga luha at hinagka ng dalawang anak. Lumapit si Attorney Gabriel at lumuhod sa tabi ni Samantha. Si Gabriel ay ang dating childhood friend ni Samantha na matagal ng lihim na nagmamahal sa kanya. Ang lalaki hindi huminto sa paghanap sa kanya nung bigla siyang nawala dahil sa pagtatago ni Antonio. Ligtas na kayo, Sam. Malambot at punong-punong pagmamahal na sabi ni Gabriel. Hindi ko nahayaan na may manakit o magtago pa sa inyong ulit. May tinayo kong simpleng farmhouse sa Baguio. Doon pwedeng lumaki sina Rafael at Raul ng malaya. Makakapaglaro sa ilalim ng araw at makakapag-aral sa totoong paaralan. Tumingin si Samantha kay Gabriel at pagkatapos ay sa kanyang dalawang anak. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan at pag-asa sa kanyang puso. Lumipas ang 5 taon. Sa isang malawak at berdeng bukirin sa Baguio, makikitang tumatakbo sina Rafael at Raul na ngayon ay 12 taong gulang na. Sila ay mga disiplinado, matatalino at mabubuting batang namumuno pa sa kanilang paaralan bilang mga student council leaders. Wala na mga spoiled at bastos na bata. Napalitan na ito ng mga responsableng kabataan dahil sa tamang pagpapalaki, disiplina at pagmamahal ng kanilang ina. Nakatayo si Samantha sa beranda ng kanilang wooden farmhouse. Nakatitig sa magandang tanawin habang nakangiti. Nararamdaman niyang dalawang braso na mainit na yumayakap sa kanyang bewang. Anong iniisip ng pinakamagandang misis sa buong mundo? Bulong ni Gabriel bago dahan-dahang hinalikan ang balikat ni Samantha. Iniisip ko lang kung gaano kagandang buhay kapag wala ng tinatagong lihim at takot sa puso. Nakangiting sagot ni Samantha habang sinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Sa kabilang dako ng bansa, sa loob ng isang madilim, mabaho at makipot na kulungan sa bilibid, nakatitig si Antonia sa semento habang naririnig ang sigawan ng ibang bilanggo na walang kanyang kapangyarihan at ang kanyang yaman at ang pamilyang hindi niya pinahalagahan. Ngunit sa malayong malamig na hangin ng Baguio, masayang nagtatawanan sina Samantha, Gabriel at ang kamba na sina Rafael at Raul. Ang dating secret wife at ang kanyang anak ay hindi na nagtatago sa dilim. Dahil nahanap na nila ang tunay na liwanag, kalayaan at pag-ibig na nararapat para sa kanila. At diyan nagtatapos ang napakatindi at nakakalulang kwento ng The Governor's Secret Wife and Their Spoiled Twins. Akala ni Governor Antonio siya ang pinakamatalino at pinakamakapangyarihan sa laro. Yun pala, isa lang siyang piyesa na ginamit at itinapon sa basurahan. At si Serena, akala natin siya yung kawawang biktima at baog na misis sa harap ng media. Yun pala siya ang totoong dalubhasa sa likod ng lahat ng manipulasyon. Pero sa huli, wala pa ring tatalo sa lakas ng isang ina. Patunay si Samantha na kapag pagmamahal at kaligtasan ng mga anak ang nakataya, kakayanin mong gibain kahit ng pinakamataas na pader ng kapangyarihan. At ang aral ng ating kwento ay hindi pera, luho o kapangyarihan ng tunay na pundasyon ng isang pamilya at magandang kinabukasan, kundi ang katotohanan, tamang disiplina at tapat na pagmamahal. Ang kasinungalingan, gaano mo man ibaon sa ginto at itago sa pinakamataas na bundok, ay laging makakahanap ng daan pabalik sa liwanag. At ang tunay na karangyaan sa buhay ay hindi ang mamahaling bagay na may pamamana natin sa ating mga anak, kundi ang tamang paggabay at malinis na katahimikan ng ating kalooban. At muli po, ako po si Miss Maria at maraming salamat po.